Sabi ng Revelation 3:19, those whom I love, I rebuke and discipline. So, earnest and repent. Sa mga, dahil mahal tayo ng Diyos at ang kanyang mga anak at ng minamahal ay dinidisiplina. Kapag dumadating tayo sa punto na biglang nakakaramdam tayo ng pagka-guilty sa isang bagay na ating nagawa na alam nating mali, regarding a habit, word, or attitude. Kapag nakakaramdam ka ng guilt, dumadating sa senses mo, yung nasabi mo, yung nagawa mo, yung naisip mo, ay mali. Kaya lang may dalawang pagtanggap kapag nalaman mong mali ang iyong nagawa. May dalawang puso, may unwilling heart at may willing heart. Saan tayo dito nagpo-fall? Identify naman natin na mali yung nagawa natin. Mali yung habit, mali yung pagkakasalita, mali yung ating action, mali yung ating attitude. Kaya lang saan tayo nagpo-fall? Willing heart or unwilling heart? Tingnan muna natin yung mga unwilling heart. Feels, attack, defensive, or angry. Pag halimbawa, sinabi sa'yo ng leader mo, oy, mali yan, hindi tama yan. Kapag unwilling ang puso mo, ang pakiramdam mo, inaatake ka. Defensive, tama? Tapos nagagalit tayo. Pinipersonal yata ako. Pangalawa, kapag willing ang puso, feels directed, convicted, and desperate for grace. Kumbaga, mali yung nagawa ko. Kailangan ko ng biyaya at pagpapatawad ng Diyos. Kailangan kong baguhin ito. Remember the Pharisee and the tax collector? Pareho silang nanalangin sa Diyos. At ganito ang panalangin ng Pharisee. Panginoon, nagpapasalamat po ako dahil hindi po kagaya ng katabi ko na tax collector. Nagtatais po ako linggo-linggo. Nananalangin po ako lagi po akong present pag Sunday. Nagde-devotion po ako. Nagpapasting po ako. Pero itong si tax collector, habang siya'y nananalangin, para siyang dinadagukan ng kanyang dibdib. Panginoon, marami po akong ninakawan. Hindi po ako naging kalugod-lugod sa iyo. Napabayaan ko ang aking personal devotional life. Sino doon ang pinalugdan ng Diyos? Yung tax collector o yung Pariseo? Yung tax collector. Yung nagpakumbaba. And sometimes, kapag hindi willing yung aking